Network Entertainment. Very, hindi ka sigurado Yeah. sa industriya na kahit na sabihin mong stable yung kumpanya, pag freelancer ka, hindi ka sigurado talaga sa Tama. kung saan ka kukuha ng pera next eh. So, nagturo ako ng art nung pandemic, nung summer, online via Zoom. Oo. And talagang may pang umaga ako, may pang hapon ako, ganyan. Nakakatuwa rin naman eh. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko ang aking co-host, si Zardos Reyes, Upwork expert and career coach. And bago natin simulan ang episode natin, like and subscribe to the Underpaid Podcast, leave a comment, rate the podcast, and answer our poll questions. Join our Discord and Facebook group, and subscribe to our personal social media accounts. Ako, Stanley Chi, on all social media platforms. The Underpaid Podcast, meron din sa Facebook, Instagram, TikTok. And of course, Suplado Motors sa lahat ng social media networks. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Meron tayong collaboration with 1PH sa show ni Julius and Tintin every Thursdays, Road Trip with Stanley Chi. Zar? So please follow and connect with me on LinkedIn. So it's Zar de las Reyes 1. So nagpo-post ako ng mga jobs doon. Ni-repost ko yung mga post ng mga contacts ko. And then also, I support jobs that are posted. Okay. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon is kakainin mo ba yung pride mo para hindi ka mawalan ng pagkakakitaan? For example, nagtatrabaho ko sa ibang kumpanya. oo. Sa maliit na kumpanya, mataas ang posisyon ko ron, bossing na ako. Oh, May opening sa multinational company where all the benefits are nice. oo. May pakotset lahat. Everything, malaki sweldo and all. Pero ang posisyon mas mababa. So hindi ka na manager, gano'n? Hindi na manager. May boss ka na. Oo. Kakainin mo ba yung pride mo para lumipat doon sa kumpanyang yon? Or pwede namang yung culture ng kumpanya hindi maganda. Oo. Sample lang hindi maganda. Medyo coops yung boss. Coops yung HR. Yes. Pero malaki sweldo mo. Okay. Di ba? Kakainin mo ba yung pride mo? Tatahimik ka. Will you turn a blind eye? Nakita mong medyo kawawa yung mga ibang kasama mo. Tapos yung sarili mo lang intindi mo. Okay naman ako. Malaki naman sweldo ko and all eh. Sige, tuloy-tuloy nyo lang. Rumarakit naman ako eh. So, kakainin ba yung pride mo? Babaliin ba yung pagkatao mo para hindi ka mawala ng pagkakakitaan? Sobra naman yun. Ang bigat naman nun. Eh, di Pride and Ito, everything. ganito. Oo. Halimbawa, sa mga influencers, will you endorse a product you don't use dahil sa pera? Yeah, it's all a matter of yung mga ganong scenarios. It's all a matter of principle and preference and need. Oh. Like ako, if you're going to ask me, actually, ako wala akong arte sa trabaho. As long as the rate, the hourly rate that I'm earning, as long as it's fair, as long as it's within my minimum, I'm fine. Alam mo yun? Kasi recently, nag-a-apply ako sa mga jobs. So, I'm looking for part-time jobs kasi may bandwidth pa naman ako. So, I'm looking for part-time jobs and the one that I got was a recruiting coordinator. Hindi managerial yon. Actually, trip ko yon kasi very chill. Alam mo, mas mahirap maging manager kasi ikaw nag-iisip talaga. At saka, paproblemahin mo yung buong team mo, ganon. Pag boss ka, Kailangan mo i-manage. Pag boss ka, yung problema ng empleyado mo sa bahay, Oo. problema mo rin yan eh. Iniisip mo rin eh. So, the part-time job that I got, it's not, at least one of them is not managerial. It's not a leadership role. It's more of a transactional role. As long as, yung rate ko, okay. Kasi I think okay naman yung rate ko eh. Yan doon sa job na yun eh. Oh. Pero ito maraming kumain ng pride nung pandemic. Oo naman. Kumuha sila ng trabaho na mas mababa ang sweldo, mas mababa ang posisyon, yung mga manager na sila, mga tataas ang mga bossing na pero
napilitan silang kumuha ng VA jobs. Yeah. Wala kaming sinasabing hindi maganda VA. Malaki sweldo ng mga VA. Pero, Hindi bossing yun na yung sila. rule nila. Hindi yun Kumbaga, yung rule nila. bossing na sila. Bigla sila naging VA. Kasi Oo. nga, pandemic lahat tayo kailangan kumita. Oo. Diba? Ako, aminin ko, kumuha ko ng trabaho na mas mababa ang sweldo. Mm. Bumalik ako dun sa dati kong trabaho na, yung parang dati kong ginagawa. Nung every summer, I teach art. Wala namang masama ron Kaya lang kasi, dahil feeling ko, graduate na ako sa pagtuturo ng art sa mga bata. Oo. So, kinain ko yung pride ko. Wala naman sa akin yun, no? Hindi naman ako nasaktan or anything. Ginawa ko lang yung dati kong ginagawa. Oo. Na nagtuturo ng art sa mga bata. Tuwing summer. Nung pandemic, which helped me in a big way. Nung mga panahon na hindi ko alam saan ako kukuha ng pambayad ng rent. Oo. Saan ako kukuha ng pambayad ng kuryente and all. Diba? Kasi, very, hindi ka sigurado. Yeah. Sa industriya na kahit na sabihin mong stable yung kumpanya, pag freelancer ka, hindi ka sigurado talaga sa Tama. kung saan ka kukuha ng pera next So, nagturo ako ng art nung pandemic, nung summer, online via Zoom. Oo. And talagang may pang-umaga ako, may pang-hapon ako, ganyan. Nakakatuwa rin naman Kasi yung mga ganyan, it's called bridge jobs. Diba? Alam mo yung bridge jobs? Tulay ng trabaho. So, it would be mga jobs na yung mga consulting or freelancing or part-time employment. So, it means na habang hinihintay mo yung job na mas fit sa'yo, then, of course, you need to eat. You need to pay the bills. So, you need to get a bridge job. And there's nothing wrong with that. Oo. Eto, kumuha ko ng trabaho sa Upwork. Ito nga, kinikwento ko yung weird yung client ko. Weird yung client ko pero nakapagbayad ako ng renta dahil doon. Isang buwan rin yun, Stanley. Isang buwan din yun Alam mo, yung rate ko medyo mataas. Alam ko nga, kilala ko nga yung recruiter mo di ba? Networking, si Leo. Pero weirdo yung kliyente ko. Alam mo ba, tuwang-tuwa si Leo nung na-hire ka? Wala ba siya makuha? Wala Parang natatanggal palagi. Ikaw nga yung tumagal Well, anong masasabi ko naman, nice naman siya. Weird lang talaga yung pinapagawa sa akin. Anyway, at least na itawid yung isang buwan at yung mga nagawa laki ng sweldo mo dun $20 per hour yun syempre. Tapos, nag-consultant pa ako. Nag-marketing consultant ako nung pandemic. Talaga? Oo. Nag-marketing masterclass. Di ba? Tama ba yung pangalan nung ginawa ko nun? Tama yata, tama. Yung marketing masterclass. Parang branding masterclass yan. Branding masterclass ng pandemic. Kumita rin ako doon, di ba? Oo. Marami lalo na kapag nag-freelance ka, it helps na merong variety and diversity yung mga roles na kinukuha mo. Kasi even for me, recruiting manager ako, pero gusto ko kasi magkaroon ng experience in certain industries. Also, nagbe-build ako ng agency, kaya tumatanggap talaga ako ng mga random roles. Even kung interviewin mo lang ako, like may tool na kailangan ng feedback, binayaran ako $15. So, isang lang yung mga 15 minutes, itanong lang sa akin yung client. Ayun, pinapasok ko yun. Kasi, alam mo kung iisipin mo, it's all about perspective Oo, hindi naman sa kinain mo yung pride mo, pero don't take yourself too seriously. Hindi porket manager ka or boss ka na sa isang kumpanya, paglabas mo ng kumpanyang yun, boss ka pa rin. Oo, may kilala ako. Umiyak nung hindi na siya manager. Umiyak talaga Tapos, yung time na yun, $50 per hour yung rate niya. Pero yung $50 per hour, parang 1 year lang naman yung rate yun. So, pero dinibdib niya yun. So, nung naghahanap siya ng trabaho, so with so much pride, sinasabi niya na, hindi, pang $50 ako pang $50 ako Tapos, hindi ko lang masabi-sabi sa kanya
na naka-jackpot ka lang doon sa isang contract na yon. Hindi ko masabi-sabi sa kanya kasi malungkot na siya, di ba? Alang-alang mong sabihin. Pero tinutulungan ko siya maghanap ng roles. At least na nung tinulungan ko siya maghanap ng roles, nakakuha siya $25 per hour. Kung isipin mo, malaki na yon. Tapos parang sasabi niya, grabe dati, $50 per hour ako, ganyan-ganyan. Ano yan Tapos, ngayon, parang, alam mo ba, hindi niya na-keep na yung job na yun, tinanggal rin siya. Lifestyle yan eh. Yun yung problem niya eh. Lifestyle. Kasi, nasanay siya sa $50. Alam mo, 1 year lang siyang $50. Imagine tumaas mo. yung niya, expenses. Oo. Pero alam mo, masyado siyang parang lumaki ulo niya. Oo. Masyadong feeling niya, okay, untouchable siya. Pero isang taon ka lang $50 per hour. And dapat, alam mo, na once na wala na yung contract na yan, baka ka lang, $25 per hour worth ka lang. 'Di ba? Minsan sa mga presyo na ganyan, may sweet spot eh. Oo. Minsan for freelancers, makakuha ka ng trabaho na ganito kalaki sweldo mo. Oo. Ganito kalaki bayad sa'yo. Pero, mas madalas, ang kinukuha sa'yo, ang binibigay sa'yo sweldo, ganito lang. Ibig sabihin, mas tanggap ka ng tao na ganito lang yung sweldo mo, yung mga kliyente mo. Oo. Kasi when you ask for too much, mamamahalan sila eh. Ang ugali pa naman ng Pinoy na kliyente, nahihiyang tumawad minsan. Hindi lahat tumatawad eh. Oo. Kanyari, ako naging kliyente mo, tatawaran kita eh. Wala namang less yan. Tatawad ako eh. Sabihin ko kasi ganito lang yung budget ko eh. Pwede ka na rin naman tumanggi. Oo, pwede kang tumanggi, di ba? Kapag hindi na ayon sa rate mo. Ano ba yung mga ginawa ako noon? There was a time na freelancer talaga ako. Hindi na to pandemic pre-pandemic days to. Kumuha ako ng trabaho na malitang sweldo para may pambayad ako sa mga bills, sa mga yung basic. Necessities ganon. Kumbaga, mapunan ko yung passion na ginagawa ko, Oo. which is hosting stand-up comedy. That was during the time na nagsisimula pa lang ako. Yung mga teaching jobs ko sa art, yes, na yun yung mga ginagawa ko para makapagbayad ako ng bills. May panggastos ako. Kasi hindi naman tuwing summer lang may art class eh. Naging art teacher talaga ako. Oo. Sa SPED school. Isang buong school year yun. Actually, credible ka naman maging art teacher dahil sa background mo, Manila Bulletin, experience mo. Tsaka nung nagturo ako ng summer art class sa Kids at Art. Yes, Kids at Art. Kasi yung anak ko nag-take na Oo. Buti hindi ikaw naging teacher na anak ko, no? Ang masasabi ko, natutunan ko lahat sa Kids at Art. Talaga? They would train the teachers talaga. Magandang experience ko dun na natuto talaga ako magturo dun. Oo. Kaya thankful din ako. May mga ginawa akong ganyan para kumita ako ng pera. Kaya ang advice namin sa mga immortal na nakikinig, ngayon malaki sweldo nyo, okay lang, pero you get side hustles pa rin. Kasi hindi nyo alam kung hanggang kailan yung trabahong pinapasukan ninyo eh. Tama. May kilala ako, lala ng sweldo, bigla nagka-layoff, nawala ng trabaho. So saan siya hanap ngayon ng pagkakitaan? Hindi naman, yung rate mo ngayon, baka hindi yan ang rate na ibigay sa'yo sa kabilang kumpanya. Oo. And yun nga sinabi mo to your point na if for example, the scenario would be you have an offer in a better company with better benefits and with more with stronger long-term benefits or goals, then I would take that. Depende rin naman sa'yo yan eh. Depende ko ng priorities mo, depende dun sa gusto mo, depende dun sa perspective mo. And then, in terms of the pride part, you have to resolve that on your own. Kasi it's a problem with you eh. Ugali na ng tao yan. Kung may pride ka you shouldn't be bothered, lalo na kung freelancer ka. For example, in my case, I have this rate and then I'm getting a non-leadership role. That doesn't bother me. Actually, that never bothered me. Because my priority is putting food on the table, because I'm a breadwinner, because I'm a single mom.
And then nagpapaaral ako sa DLSU. Okay. So that's my priority. If for example, yung sweldo ko, it would meet all of that. May pangkain ako, may pang tuition Oo. and everything, I'm good. Mm. Wala akong pakialam sa sa position ko. I'm just lucky na ngayon recently I've been getting, other than that role, yung recruiting coordinator, I've been getting leadership roles. But yun nga, as long as my job, my sweldo meets my requirements and I could feed my child, hindi na pala siya child, Tanda na yun. my Oo. adult kid, and I can support my needs or our needs, I'm okay. Mm-mm. Hindi na, for me hindi importante yung position for me Mm-mm. right now, di ba? Minsan, pag tinatanong mo naman ano mas importante, sweldo o yung job title, sasabihin ng tao ngayon sa'yo, sweldo eh. Oo naman. Diba? So, okay lang minsan, paminsan-minsan, kainin nyo yung pride. Mm-mm. Walang problema. Tinanong nga ng friend ko si Nika, paano ko nababayaran lahat eh. Kasi mag-isa lang ako eh. I think siguro rin nakikita niya sa lifestyle mo. Oy, nagtitipid na ako, nagda-downgrade nga ako eh. Ayun, pero sa mga immortal dyan, walang masama. Basta importante, kumikita ka ng pera ng in a way na wala kang tinatapakan na iba, wala kang ginagawang masama. Mm-mm. Okay? Tanggapin nyo lang. And yung pride And- nga, resolve it Oo. on your own. Kung gusto nyong mataas ang sweldo nyo, I think you back it up with experience and Yeah. yung pinag-aralan ninyo, attend workshops, attend online classes. If you want to take up yung masterals nyo, okay lang. Basta sana, kung kayo ay nag-doctorate, alam nyo kung sino yung babaeng presidente sa Pilipinas na una. Diba? Napanood mo ba yon? Hindi. Yung pinagyabang niya yung achievements niya. Tapos tinanong, sino yung unang babaeng presidente sa Pilipinas? Hindi Mali ko sagot napanood. niya, oo. Ganun. Parang So, pero parang alam ko yan. Oo, Yung- tapos smart shame siya tapos sinasabi sa kanya, nagyabang kasi siya and all. Ganun. Oo. Anyway, so there you have it guys. Sana nakatulong tong episode nito sa inyo. Basta pagka may questions kayo, gusto nyong kausap, nandito lang kami. Diba? Yes. Mag-message kayo sa amin ng inyong mga office confessions para mabasa namin in the podcast very, very soon. At malapit na December. Yes. Okay, handaan na nyo yung mga sayaw ninyo. There you have it. For Ms. Zara Del Reyes, I'm your host, Stanley Chi. And this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.